Hi Gemini! Welcome sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng November 2023 Gemini. Pagdating sa larangan ng inyong general life situation at love situation. Okay? Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating mga monthly readings. Okay? So, as you know, for some of you familiar na kayo sa ating reading, isa-shuffle lang muna natin ang mga cards in front of the camera at gagawin natin ang inyong general life situation. Sa second part ng reading naman na to, gagawin natin ang inyong love spread reading. See you in few seconds, Gemini. Hi again, Gemini. So, gagawin natin ang inyong general life situation. At ito na ang inyong 7 cards para sa inyong general life snapshot. Ngayon, i-open lang muna natin yung mga cards. Isa-isa at i-clarify natin sila kung kinakailangan. Alright? Now, sa position number 1 mo, Gemini, meron kang major arcana, the Emperor. Sa position number 2, Gemini, meron kang another major arcana, the Moon. Position number 3, meron ka namang King of Cups. Okay, Gemini. Sa 4th position, meron kang 8 of Swords, Gemini. Okay, sa 5th position, meron kang Page of Swords. Okay, sa 6th position, interesting major arcana, the Tower. Intense ang mga energies kasi ang daming major arcana. At the center, meron kang 9 of Wands. Okay. Umpisahan natin itong major arcana mo at position number 1, the Emperor. So, as you know, may kailangan kang gawin ngayon lately, no? Yung kailangan mong pakawalan. Meaning, it's either letting go o yung mga bagay na kailangan mong i-unleash para mas maging maayos yung mga situation sa buhay mo, okay? Ang sinasabi dito, i-unleash mo or pakawalan mo, hindi palayain, no? Pakawalan in a way na may mga bagay ka na parang nino-hold back, no? Na about time na lumabas ka out of your shell, okay? Parang ganun ang sinasabi dito na yung Emperor kasi nasa release card mo, no? So, pag lumabas tong Emperor as a release card, ang sinasabi dito na may mga situation and connection na kailangan mag-mature, kailangan na mas maging stable, secure, and organized, okay? Ayusin yung mga bagay na once na magulo, okay? Ang inaas dito, maybe time to clean up yung mga mess or yung mga things na kailangan mong itay yung mga loose ends, okay? Kung may mga bagay na open-ended, no, maybe kailangan ng closure. Kailangan din na mas maayos yung arrangement na nangyayari lately sa buhay mo. Yun yung sinasabi dito. Ngayon, clarify muna natin itong Emperor, Major Arcana. Okay, ano po itong Emperor para sa Gemini? Sa position number 1 nila. Okay, Emperor card. Paki-clarify po para sa ating Gemini. So, Gemini, meron tayong the Star Major Arcana. Yeah. So, may mga bagay tayong kailangan ng adjustments. Major adjustments to, no? Major din na pag babalanse ng mga sitwasyon. Okay? Kasi nakita mo, may dalawang cup tong Star, no? Healing, reconciliation din. Pero, may bagay tayong kailangan itimpla, gawing mas balance, no? So, may adjustment and compromise na kailangan gawin para lang makuha mo yung stability, security na hinahanap mo, yung mas organized na situation, mas maayos, hindi katulad ng dati na chaotic and conflicted ka. Okay? It's about parang hindi lang to sarili mong work. Okay? Hindi lang to inner work. Kailangan din yung mga situation at yung mga connections involved here. Kailangan ng cooperation nila. Okay? Para lang magkaroon ka ng, alam mo yun, major changes sa mga bagay na dapat mong i-release sa buhay mo. Okay? Yun ang sinasabi dito. It's something na kailangan gawin kasi inaas ng mga situation, ng mga occasions, ng mga pagkakataon at ng mga connection mo. Okay? Kasi pag nakita mo yung Emperor, tapos kinlarify pa ng isa pang
major arcana na star, no, it's something na hindi mo maiiwasan, no, kasi pinipilit tayong gawin tong bagay na to. At para sa November, parang it's about time na nagawin mo na to, okay? Ang release, sinasabi na i-empower mo yung sarili mo, okay, sa mga situations, kasi parang kailangan mo ng major turn around sa mga nangyayari ngayon sa'yo lately, okay, para sa November 2023. Ito yung perfect time. Gawin mo yung opportunity na may mga bagay tayong kailangan pakawalan ng situation, or may mga bagay tayong kailangan ayusin, kasi nandiyan ang star at nandiyan yung emperor kung ayaw nating let go, okay? Napaka generic, pwedeng maging applicable to sa, alam nyo yon, love life nyo, sa family situation, other personal relationship like mga friendship nyo, kahit sa career to or sa business, okay? Yes, okay? Now, yung position number 2 mo, meron ka namang major arcana, the moon. So, yung kailangan mong pagpatuloy daw, it's the moon. So, may mga uncertainties lately, no, sa buhay mo or sa mga situations and connections, okay? Something na hindi mo kontrolado, no? Yung release mo at yung kailangan mo ipagpatuloy, yung emperor na kinarify ng the star, hindi mo kontrolado yan. Okay? Ang sinasabi lang, mas maging mas maayos tayo this time. I-desire natin na ma-achieve yung kapayapaan at yung seguridad sa buhay natin ngayon. May kailangang mag-mature, may kailangang magbago, may kailangang magbate, pwede ring magkaroon ng, alam mo yun, pagkakasunduan na. Okay? Ngayon, kailangan mong pagpatuloy. Meron kang the moon card, no? Pero nasa position number 2 mo ang moon card. So, malamang na may mga situation na hindi ka sigurado or malabo pa ang hinaharap, okay? It's okay kasi ang future is not set in stone. Nasa free will natin. Tayo ang gumagawa ng future natin, okay? Pinapresent tayo ng mga options. Pero parang may uncertainty akong nararamdaman sa energy mo, okay? Clarify natin tong moon para sa ating Gemini. The moon card, major arcana kasi to. So, meron kang King of Wands. So, nararamdaman ko, no, right now, kailangan mo ipagpatuloy siguro yung, in the midst ng hindi kasiguraduhan sa future, sa hinaharap mo, napakadilim, no? Or maybe, ito lang yung the way we see things right now, clouded ang ating judgment, ang ating perception. Okay? In the midst of that, no? Huwag tayong mawala ng liwanag. Kasi, nakita mo to, the moon, napakadilim ng ano mo, kaya hindi masyadong maliwanag, 'di ba? Dim light. Gawin mo na guide mo, okay? Yung desires ng puso mo. Huwag kang mawalan ng hope. Flicker of hope to. Okay, yan ang sinasabi dito. Panatilihin mo na open yung flame ng mga desire mo, yung hope at pag-asa mo sa buhay, sa mga situations and endeavors mo. Ngayon madilim yan. But eventually, di ba, ang moon nawawala naman. Tapos sumisikat uli yung bagong araw. So, hindi mo kontrolado yung circumstances. No? Hindi natin kontrolado ang oras at panahon. Yan ang sinasabi dito. Tag-araw, tag-ulan, nasa itaas tayo, nasa ibaba. Gulong ng palad. Yan ang nararamdaman ko dito. Pero, ang sinasabi, no, para itong lalaki na, or yung energy mo na, king pa yan, ha? Hindi yan page. Okay? Na buhay yung pag-asa. May dala kang wands, no? Ang liwanag ng paligid mo, may kulay pula. Pag pumasok to, Aries, Leo, Sagittarius. Okay? Fiery energy. So, gusto mo pa rin na nandyan yung excitement, nandyan yung soulful and passionate na spirit mo sa mga situation at connection. Hindi mawawala. Hindi man tayo sigurado sa mga connections at sa mga situations natin ngayon na parang stuck tayo. Pwede rin hindi naman tayo stuck. It's just that binabagyo tayo ng mga problema, ng mga pagsubok. Ganyan. Pero hindi ka nawawala, nandiyan ng torch of light mo. Okay, maliwanag pa rin ang daan. Kitang-kita mo pa rin
kung saan ka dapat patutungo, kung ano yung mga dapat mong gawin. Okay? Huwag mong hayaan na mawala yung motivation mo, yung inspiration mo na para magpatuloy sa mga hamon ng buhay mo. Okay? Magpatuloy na ma-achieve yung mga dapat mong gawin kasi yan ang King of Wands, goal getter yan, goal oriented yan. Do not lose your compass kasi may hawak ka na liwanag. Kahit na ang paligid mo masyado pang hindi ka sigurado, madilim, minsan may baha pa. Ayan, di ba? Okay? So, napakaganda ng mensahe. Kahit sa ang area ng buhay mo, pwede ka mag-resonate dito. Ngayon, sa third card mo, meron kang King of Cups. Okay? Manifestation to eh. Okay? King of Cups, paki-clarify po sa position number 3 para sa ating collective Gemini. Ano po tong King of Cups sa position number 3 para sa ating Gemini? Hindi tayo kukuha ng mga lumilipad na baraha, guys. Pero lumabas ang Page of Cups. So, parang may message na papasok dito. But we will see. Page of Cups kanina lumipad. Pero hindi tayo kumukuha nun dahil gusto natin kunin yung mga baraha as the way it is. We would like to keep the practice sacred. Okay, King of Cups kinlarify ng 3 of Wands. So, sa mga manifestations mo lately, ang sinasabi, kung may gusto ka na gawin, okay, so near yet so far. Ganong mga decisions, okay? Matagal mong pinagnilayan, malalim ang pag-iisip, malalim ang long term, ano mo dito, no? Mga long term yung nakikita mo dito dahil pangmatagalan, pangmalayuan yung mga decisions na dapat mong gawin sa mga manifestations mo, okay? May risk din, mga big decisions to kasi nakita mo to, it could be someone na nagta-travel din or maybe magmo-move ka from one situation to another. Ready ka na mag-move forward, diba, sa mga manifestations mo to. Pero ang sinasabi dito, yung mga manifestations mo, gawin mo yan ng bukal sa yung kalooban. Okay, kung makikita mo to, yung dibdib nitong King of Cups na to, para kasi siyang may something, no? May eyes. So, yung puso niya naka-open. Okay? So, napaka-matured din ng emotions ng King of Cups. So, ang sinasabi, ang mga manifestations mo, kung magde-decide ka man in one area of your life, no? Big decision na to. Gamitan natin ng ating intuition, ng ating emotional investment din. Okay? In the long run, kasi magbe-benefit tayo. Kung yung mga manifestations natin, yung mga ginawa natin, yung mga pinili natin, mga choices lately, no, or for November, may potential na mas magtagal, no, ang success and yung interest pag may pagmamahal na inahalo sa ating mga ginagawa. Okay? Ngayon, Gemini, sa surrounding energies mo, meron kang 8 of Swords, no? So, may mga situation, external situations na nakaka-stress, nag-overthink, nag-overanalyze tayo. When, may solution naman dyan. Okay? May mga situation na we are refusing to seek for what it is or mga tao for who they are. Okay? Although, alam natin ang sagot, alam natin ang gagawin, may solusyon, alam din natin yan. Pero, parang mas pinipili yata natin na magstay sa mga situations na ganon. Okay, so let's clarify itong 8 of Swords sa 4th position. Pwede natin i-clarify itong 8 of Swords sa 4th position. Okay, external energies, no? Pwede din itong mga external energies na magbibigay sa'yo ng stress, no? Pero, you can choose to walk out kung gusto mo na. Pwede mong palayaan yung sarili mo dyan. Queen of Swords. Okay. So, pag nakita mo kasi ang Swords at Swords, Libra, Aquarius, Gemini energy. Okay. Set ka ng boundaries sa mga external energies, influences na to. Na, maaaring madrain ka rin mentally, no? Itas yung mental, mo rin, strength mo rin. Yung mga mind games na yan, na mga nonsense na binibigyan ka ng mental stress and conflict and worry and anxiety. So, ang sinasabi dito for November, it's okay to entertain them. Diba? Pero i-hold mo yung sword mo na cut out anything unnecessary na nagbibigay sa'yo ng, na wala kang
peace of mind. Okay? Kailangan mong i-achieve for November ang peace of mind mo for the sake of your mental health din. Kasi when we overthink, we overanalyze yung mga situations and connections na yan na nililito tayo, conflicted tayo mentally, no? Tapos, paulit-ulit nandun tayo sa cycle na yon, no? Pilit natin na nandun lang tayo sa situation na yon when pwede kang lumabas, ang luwag-luwag, oh. Hindi naman siya rehas, ang daming spaces doon. Pinalibutan ka ng 8 of Swords pero may choice kang umalas. So, I think, for November 2023, lalabasan mo yung mga situations and connections na yan na hindi worth it pag-isipan. Hindi worth ng time mo na pag-isipan. Okay? Nang sobra-sobra. Or maaaring may sleepless nights ka na, hindi worth it. So, magsiset ka ng boundary dito na parang tama na. Gusto ko lang ng katotohanan. Ayoko ng mind games. Ayoko ng mental stress. Gusto ko lang is, alam mo, mas logical yung approach mo dito. Nasa element ka ng air. Ikaw yun, Gemini, no? Ito si Libra. Ako is Gemini. Queen of Swords. Okay, na yung heart mo hawak ng isang kamay mo, no? Protectionan mo yung feelings mo. And yung mental, mo rin, space mo. Okay, wala kang time para sa mga mind games at mga manloloko or mga, alam mo yon, hoax or mga fake news. Okay, you're all about truth, communication, honesty, and openness. No, wag mo munang pairalin yung puso mo sa mga situations na to and connections. Okay, be more logical for November 2023, Gemini. Okay, ngayon naman meron ka ditong sa 5th position mo, meron kang Page of Swords. Could be message na papasok. Yung kailangan mo ibigay sa sarili mo or ibigay sa ibang tao, okay, or sa universe or kay God, whatever yung religion mo. Okay, Page of Swords, communication. Yung kailangan mo ibigay or pwedeng sila sa iyo, matatanggap mo, okay? But this is a give. What do you need to give, diba? So, pwede rin na alam mo yun, may message na papasok or ikaw magbibigay ng message na to. Let's see, ano tong Page of Swords na to. Messengers ang mga pages para sa akin pag lumabas yung court card. Okay, may dala kang news, maaaring makareceive ka or, you know, yun yung inaantay mo rin na news, diba? Let's see, ano tong Page of Swords para sa ating Gemini. Okay? Kaya itong applicable to sa kahit anong area ng buhay mo. Job, career, money, business endeavors, family and personal relationship. Page of Swords, nandyan ang King of Pentacles. So, kailangan mo ibigay sa sarili mo is maging mas open ka sa communication, no? Sa mga energies na will be very nurturing. Okay, despite of may mga set boundaries tayong gagawin for November, no? I think mas magiging open ka sa communication sa mga tao na ready na magbigay sa'yo ng commitment ng something tangible, yung mahahawakan natin, no? Money, career, opportunity, business ventures, mga light-minded na mga tao. Yung mga tao na may plano sa buhay, may mga pangarap, may goals, yung mga tao na tutulungan ka, i-nurture yung pagkatao mo, yung career mo, yung business mo. Okay? So, mas maging open ka or maging mas connected tayo sa mga tao na willing kang i-nurture, i-grow, i-build up. Okay? Willing kang alagaan, willing kang bigyan ng commitment. Yun yung sinasabi dito sa communication na to. Okay? And cut out yung mga tao na ini-stress ka. Okay? For November 2023. Yung mga tao na sinasayang lang yung oras at energy mo. Isip ka ng isip. Ang dami mong questions, then answer. Iwasan mo na yung mga ganong klase ng tao. Okay? Madaling sabihin, madaling bigyan ng advice, pero mahirap gawin. So, up to you. Okay? Ngayon naman, sa position number 5, number 6 mo pala, it's interesting, the Tower card, Major Arcana. So, pag lumabas tong Tower, you know, may mga situations sa new beginnings mo, no, na nag-collapse, or magko-collapse, or magko-crumble down, or kailangang mabuwag para magkaroon ng bagong simula. Okay?
napaka-interesting, no, ng tower, ng new beginning mo, kasi yung tower mo nasa 6th position. Okay, so pag lumabas to, hindi mo maiiwasan yung mga endings na yan. Pwedeng minsan biglaan, shocking, no, sudden, okay? Pero minsan ang damage na cause lang yung tower, minsan aesthetics lang, okay? Or minsan na lahat ng mga pinaghirapan natin na nagtapos or biglang nawala sa atin, no? Kinakailangan na, alam mo yon, na magsimulang muli ng clean slate, okay? May shocking dito na ending lately sa buhay mo, or recently ngayong October lang, or in the last 3 months or last 1 to 2 years, no, na naging mahirap sa'yo, naging mahirap din tanggapin, okay, nag-crumble down talaga yung mga pangarap na binuo mo, maaaring yung mga physical possessions mo, mga negosyo, may something na nag-collapse. But, you know, sa mga new beginnings kasi, lahat naman tayo nagkakaroon ng bagong simula once may nagtapos. Okay? Yun yung message dyan. But, i-clarify natin yung tower para sa Gemini. Sa November 2023, position number 6 to. Okay? So, na-shock ka rin. Surprising din. 4 of Cups. So, may kinalaman to sa something na, alam mo yung situation or connection na nawalan na ng interest or nawalan na ng gana. Okay, pwede na yung nagkaroon ng ending dahil may nawala ng interest, may na-bored, nawala ng gana sa buhay or sa connection or sa mga relationship niya. Okay? So, ang nangyari dito is that kailangan mo siguro na itapusin to. Okay, yan sinasabi dito. Okay, yung new beginnings mo actually manggagaling sa mga shocking endings. Yun ang sinasabi. Yung mga unexpected na mga situations or connections where wala na tayong pake na gumuho pa or mawala sa atin dahil wala na doon yung puso natin, wala na doon yung interest natin. Okay, so yung mark dito, I think this is a sign na magkakaroon ka ng new beginning pag merong nangyaring ganito or may mga gumuhong mga situation and connections na hindi ka na interesado. Wala ka nang ini-invest na emotion sa mga yan. Okay? Interesting talaga, Gemini. Grabe. Okay. Ngayon naman, sa gitna, meron kang 9 of Wands. Okay? Ito yung nasa center mo, 9 of Wands. So, kasi nagkaroon ka ng tower, no? Recent to, or maaaring mangyari na, or about to happen, no? So, may mga bagay ka na alam mo yon, natutunan mo na it takes time para makita yung mga pinaghirapan mo. Okay, yung mga pagpapagal mo, naging mahirap, no? Yung soul searching mo, yung investment mo ng time, energy, effort, yung lahat ng hard work mo, kahit saang area to ng buhay mo, applicable to, guys. No, naging mahirap kasi 9 of Wands, so, tinanim mo lahat. Tapos, yung isa, finally, no, may tumutubo ng halaman. So, napagod tayo, no? Sobrang hard work yung ininvest mo, panahon at oras sa mga situation, sa career, sa business, no? Naging napakahirap mag-build ng something, no? Tapos hindi pa natin nakikita yung parang fruit of our labor, yung reward sa atin, no? But ang sinasabi dito is only a matter of time kasi nakasanayin ka na. So hindi na siya maaari pang, alam mo yung, wala nang masyadong imamax yung struggle na yan. Hanggang dyan na lang yan. And eventually, makakakuha ka ng relief. Okay, so ang sinasabi, mas maging patient ka lang. Huwag ka munang sumuko. Huwag kang sumuko agad-agad kasi nandun ka na nga sa climax eh. Sa culmination, nandun na sa peak ng parang struggle ka na. Malalampasan mo na lahat yan. Okay, clarify natin yung 9 of Wands para sa Gemini. Okay, yung 9 of Wands mo clarify ng 5 of Swords. Yes, because alam mo kung bakit medyo it needed time para makita mo yung mga rewards mo, yung mga fruit of labor, and yung mga return of investment or return of emotion. It has been hard kasi may 5 of Swords energy dito. So, parang nagkaroon ng conflict with other people. Okay? Kaya, nahirapan tayo na for a long time na makita yung fruit of our labor or reward. Okay? Parang may mga obstacle dito when it comes to people na parang hindi ka sinusupport. Yan yung nararamdaman ko na parang
they want, parang mas gusto nila na hindi ka mag-succeed or lagi silang kumukontra sa mga dreams and aspirations mo, sa mga ginagawa mo. Or wala lang talagang harmony or merong misunderstanding or miscommunication. Dito, may fights din. Okay, kahit anong situation to, kasi ang once may kinalaman sa mga endeavors, ang ating mga goals, mga pangarap, mga ambisyon. Okay, magiging mahirap man, pero makikita mo rin na may patutunguhan niya. It's just that because naging mahirap dahil maraming disagreement or pag-aaway na nangyari along the way bago ka makarating doon. But it's only a matter of time na sanayin ka na, matatapos na yung paghihirap na yan. Okay? So, sana nag-resonate tong reading nyo sa general life, Gemini, no? Ngayon, isa-shuffle lang uli natin yung mga cards in front of the camera para gawin na natin ang inyong love reading in few seconds. See you later, Gemini. Hi Gemini! So welcome back. So gagawin na natin ang inyong love spread reading sa buwan ng November 2023. Ngayon, i-open lang natin yung mga first 5 cards nyo and then i-clarify natin sila along the way. Okay? So, ang first card mo Gemini sa love spread reading, meron kang 2 of Wands. Second card Gemini, meron tayong the Chariot, Major Arcana. Okay? Sa third mo naman, meron kang Major Arcana na naman, Temperance card. Okay? Fourth card mo, meron kang interesting 6 of Cups. Okay? And then, yung last mo, Major Arcana na naman. Lumabas na naman si Emperor mo kasi nasa release card mo to kanina, position number 1. So, pwedeng yung first reading mo is strongly connected sa isang love situation. Okay? Clarify po muna natin isa-isa yung mga cards, please. Spirits, please clarify yung mga barahan nito sa love situation ng Gemini for whoever will resonate on this love reading po. Collective Gemini natin. Okay? Clarify natin isa-isa yung mga cards. Bago natin kunin yung buong narrative, no? Ng love story or love reading na to. Okay? 2 of Wands clarify ng interesting Knight of Cups. Okay? And then, yung Chariot mo, kinlarify ng 3 of Wands. Okay. So, may 2 dito. 'Di ba? Tapos, ang clarifier na kasunod is 3 of Wands. Okay. Temperance card, kinlarify ng, okay, 5 of Cups. So, may cycle dito, guys. Kasi, biglang naging 6 of Cups dito. Sa major card, ito yung clarifier sa baba. So, 2 of Wands, 3 of Wands, 5 of Cups, 6 of Cups. Clarified ng interesting Page of Swords. Okay, and then ang Emperor mo kinlarify ng King of Swords. Okay, Libra, Aquarius, Gemini. Lumalabas din dito. Okay, ayan no. Pisahan na natin. So, first card mo, no, medyo undecided tayo lately. Pwedeng magkaroon ka ng love interest or love offer sa isang tao. Mag-express na gusto ka nila, they like you, they love you. Okay? Parang, ano to, no? Knight in shining armor. Okay? But the thing is that, undecided ka dun sa offer na yan. Okay? Don't say I did not warn you, no? Gemini, kasi ang Knight of Cups, pag lumabas sa isang love spread reading, obviously, a romantic interest na papunta sa inyo. Pero, unsure ka or unsure siya. Kung i-offer ba niya tong cup of love niya sa'yo. Okay? That's how you read it. Dalawang bagay to. Though may feelings tong taong to kasi si Knight of Cups to, no? Pwedeng in love sila sa'yo, hindi lang sila sure, no? Kung i-offer na ba nila or pwede rin na ikaw ang hindi interesado pag dumating to. Ngayon, however, magkaka-cycle ka. 2 of Wands, kinarify ng 3 of Wands. So, may decision kang gagawin dito. Decision na magkakaroon ng major progress. The Chariot. So, may galawang love life mo para sa buwan ng November 2023, Gemini. Okay? Tingnan natin kung ano yung galaw na yan. Okay, meron ka nang nagawang decision dyan eh, kay Knight of Cups mo.
'Diba? May ginawa kang decision dyan. At may galaw na. So, yung progress na to, like I said, no, pag pumasok ang chariot, medyo stable ang direction nito. May patutunguhan. Okay? Pag reverse kasi ito, medyo walang direction. Ito, may direction this time. May galaw ang love life mo at may direction. Okay? Ngayon sa third card mo, meron kang temperance. Alam mo kung bakit ka may hesitation. Okay, whatever kung anong decision mo dito, I feel like may hesitation ka kasi may 2 of Wands ka and then yung third card mo, meron kang temperance card, major arcana. So, tinitimpla mo, may perspective, may inaaral ka ditong situation before in the past. Okay? Nararamdaman ko kasi kung it could be new connection, it could be an old connection, okay? Kasi ang sinasabi ko dito, situation. May inaaral kang situation in the past, no, na parang natuto ka na doon. Okay? And gusto mo lang i-balance siguro yung emotion mo, i-handle mo muna yung paano mo i-approach next time kung magkaroon ka ng bagong romantic interest this time. Yung si Knight of Cups, okay? Alam mo kung ba't may hesitation or you're taking everything lang in moderation kasi may 5 of Cups ka. May regrets, disappointment. Mas matindi to kaysa sa heartbreak, no, para sa akin. Kasi 3, 4, and 5, okay? Kasi ang 5 of Cups is parang nagkaroon na ng breakup, in separation, or in no contact in recent past. And then, eventually, naramdaman ko namang medyo nakapag-move on, nakapag-heal tayo. Though may mga lingering or residual energies pa tayo na may regret tayo sa nangyari. No? So, parang handle it with care. Ganyan ang ginagawa mo ngayon. Although, hindi mo nakikita na may opportunity pa sa likuran mo na 2 cup, iniiyak ka mo yung heartbreak and losses. Okay? So, yung 2 of Cups na yan, probably nakalimbo in the air pa kasi hindi ka pa ready sa isang romantic interest. Pwedeng new connection or an old connection. Okay? Ngayon, ang mangyayari kasi dito, magkakaroon ka kasi ng message, no? Makaka-receive ka ng message or pwedeng ikaw ang magbigay ng message na ito. Kasi meron itong messenger na to, strongly, no? Kung sino man sa inyong dalawa yung Gemini, no? Namimiss yung isa't isa. Namimiss yung isang tao. Pwede rin ganon. 6 of Cups, memories yan, no? Someone from the past. Okay, magme-message sa'yo. It could be ikaw rin to na mag-message dun sa past person mo. Okay, you feel strongly connected pa rin sa kanila. Okay, it's okay to miss them. Pero ang mangyayari dito, may message or communication na papasok. So, don't say I did not warn you para sa buwan ng November 2023. Okay, hindi ko rin nire-raise ang hopes nyo, pero sinasabi ko lang kung anong sinasabi ng mga baraha dito. Okay? Ngayon, ang mangyayari dito, may major arcana ka Emperor, no? So, there's a room for growth, no? Para sa'yo or sa connection or sa mga relationships na gusto mong i-manifest, no? Na gusto mo mas stable, mas secured, mas organized this time. Walang gulo, walang mga pag-aalinlangan, no? Walang uncertainty kasi pag may Emperor ka. So, itong something na to, kung ito yung gusto mo or may na-manifest mo na relationship, no, na matured, no, someone na gustong mag-commit sa'yo, okay, hindi yung on and off, no, na parang, alam mo yung pickle-minded siya, hindi siya sigurado, no, pero itong Emperor sigurado to, no? So, I feel like, bago ka makarating doon, ang sinasabi dito, may energy na dapat magpakaano tayo, no, King of Swords. Yung matalino, strategic, pinaplano na. So, next time, don't put your heart too much muna sa mga situations na to. Okay? Like itong si Knight of Cups. Okay? You've been through so much kasi nandiyan ang 5 of Cups at 6 of Cups. So, medyo stuck ka pa dun sa ex mo, no? Or sa past person mo. Okay? It could be also, babalik to, may message ka, no? Pero ang kailangan mong gawin dito, learn from the lessons. Okay, matuto tayo sa mga lesson natin. Tapos, ibahin mo yung atake or approach mo this time para makita mo yung right person sa'yo. Hindi siya lang basta si Knight of Cups, pero gusto mo ng Emperor. Okay, someone na bibigyan ka talaga ng, alam mo yung commitment. May kakayahang magbigay sa'yo ng mga dapat na deserve mo emotionally, commitment, something physical, no, intangible na relationship na napanghahawakan mo, reliable and dependable. Okay, so sana nag-resonate din kayo sa general love reading nyo, Gemini, sa November 2023. And I see you guys sa next month reading. Take care, Gemini. Love you guys. God bless and bye!